So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. At sa video ito ay ipipms or ikukondisyon lang po natin itong Honda Click version 3 ng kapatid ko na umabot na po sa 15,000 kilometers odometer yung milyahe. So pag-usapan po natin kung ano yung mga dapat nating gawin, dapat i-maintenance, dapat palitan kapag patak or bago pumatak yung 15,000 kilometers odo ng ating mga motor. Sa mga hindi po nakakaalam, itong motor ng kapatid po natin ay naalagaan po natin simula nung nailabas po siya sa kasa. So kung nasusubaybayan nyo po yung videos ng maintenance natin dito sa motor na to, alam nyo na po kung ano yung mga nagawa po natin sa kanya at na-maintain po natin sa kanya. Actually may video tayo sa mga periodic maintenance niya, which is kapag umabot siya ng 5K odo, 10K odo. Para yon nagkakaroon din kayo ng guide sa pag PMS or mga dapat i-maintenance pagpatak ng ganitong odo. So ngayon guys, ayun nga 15K odo na yung motor na to. At bago pa siya pumatak ng 15K odo, may mga nagawa na po tayong unang maintenance or unang PMS sa kanya. Tulad na lang po ng throttle body cleaning, which is recommended talaga na 12 to 15K odo. At nalinis po natin yung throttle body nito nung 13.5 or 30,500 kilometers. At medyo marumi na po siya sa ganong kataas na odo. Kung kaya naman pagpatak talaga ng 15K, kailangan malinis na yan. Kung di nyo napapanood yung video, meron tayo dyan, lalagay ko sa description yung mga link. Tapos nakapagpalit na rin po tayo ng fuel filter guys. So kung di nyo nagkakamali, 13K odo pinalitan natin yon. Unang palit yun guys. At ganong kabatang odo, medyo marumi na rin siya. Kaya naman recommended na bago or pagpatak ng 15, napalitan nyo na po yon. Also sa spark plug naman guys, napagpalit na rin po tayo ng spark plug nito. Way back 13K odo rin, halos 13K odo. At nakita natin doon na medyo maitim-itim na siya. Pero pwede pa naman sa spark plug kasi guys, hanggat hindi pa naman nasira yan, okay, goods pa yan. Pero para mapanatiling maganda lagi sunog, kailangan napapalitan natin yan. Lalo na kung yung typical na spark plug lang yung gamit natin, which is copper. Pero kung naka-iridium tayo, medyo matagal yung buhay niyan. Pero yun, recently napalitan na natin spark plug. At ngayon guys, yung mga gagawin natin sa kanya, yung mga hindi pa natin nagawa nung 13K odo sa kanya, which is gagawin nga natin ngayong 15K odo na siya. Una yan yung air filter po natin. Last palit po natin ng air filter sa kanya, kung di ako nagkakamali, nasa 7.5 odo. Pero recommended kasi talaga dito kapag tuwing 5K or kapag marumi na, kasi pwede naman natin masilip or makita. Pero ngayon, pangalawang palit pa lang po natin yan kung sakali. At yung ipapalit natin is SeaWorks. Hindi tayo nakabili ng genuine guys, which is yun sana yung pinaka best, no? Kasi Sabado ngayon at sarado yung bank shop. Hindi rin tayo agad naka-order online. Kung kaya naman, ito na lang papalit natin, which is okay goods naman kasi may oil content yung SeaWorks compared sa RevX. So silipin ko rin kung gaano nakarumi. Silipin natin kung gaano nakarumi yung air filter nito. 15K odo, pangalawang palit pa lang yan. Tapos CVT guys, kanina dinrive natin tong motor na to, medyo magalas na siya. Though last time na ginawa kasi natin dito, palit tayo 13 grams na bola, tas restock, tas nilinis natin. Pero ngayon, nararamdaman ko medyo maingay siya, magalas. Pero sa hatak, all goods naman. Parang nagkakaroon lang ng konting vibration. Kaya naman, linis tayo ng CVT, tas tingnan natin kung okay pa yung last na bolang nilagay po natin. Also sa brake natin, dito sa harap, nalinis na po natin to, yung caliper, tsaka yung mga pads nya. So kailangan natin linisin yon periodically para ma-maintain po natin na maganda yung kapit or maganda yung braking power natin. So yung hindi ko na lang nalilinis sa preno, yung sa likod, yung drum brake guys. So yan, lilinisin natin yung loob kasi kanina nga nung dinadrive natin, medyo maingay siya pag pumipreno tayo. Doon naka-adjust na yon, pero kailangan kasi nalilinis yung loob nun, nagkakaroon ng build up ng dumi, kalawang or alikabok. So check natin yun guys. So yun lang muna. Tapos change oil tayo guys. Change oil tsaka gear oil. So yung last natin na change oil nito, kung di ako nagkakamali, nasa 12,500.
ito yung video, lagay ko na lang. Yun, after 3K din yung tinagal ng oil niya. Kaya naman ayun, bumili na tayo. Ito, in-order ko sa mismong shop ng Shell. Pakita ko sa inyo yung picture. Nag-aalangan kasi talaga akong bumili sa mga motor shop lang. Kasi ang dami ng peke ngayon. Tulad na lang ng isang tropa, bumili online. Shell din yung binili niya, na peke siya. So ito yung nakita ko, scooter oil AX7, which is good. Lahat ng Shell oil na ginagamit natin, smooth siya guys. Pati yung gear oil, Shell na rin, all goods din to. So check din natin kung gaano nakarumi. Unahin na natin tong air filter guys. So yung last ko nilagay dito is genuine. Kasi best talaga yung genuine. 7.5 kilometers yung natakbo. So 15 ngayon. So halos ano lang din, halos 7,500 yung natakbo nito. Tingnan natin kung malinis pa. Ayun. Ang dumi na guys. Sulit na to. Ayan, oh. Genuine yan. Kaya nasisip-sip niya talaga. Ito yung gusto sa genuine. Talagang nasisip-sip niya ng buo. Hindi niya pinapasok dito sa loob. Ayan, oh. Ay, may konting green pa. Pero ano, puno na hindi dito. Kaya naman wala na space. Dito laging pumapasok yung hangin. So yung ganito guys, sulit na. Ayun, oh, genuine yan. Pag may Honda dito, genuine. Tapos may ano dito, genuine. Medyo mahal nga lang talaga yung genuine. Pero sulit na sulit. So yan yung itsura sa loob. Kung makikita nyo dito sa part na to, nagkakaroon ng dumi, no? So normal naman talaga yan mga bossing. Lalo na kung naglilinis kayo tsaka maulan, napapasok talaga yan. Pero may drain naman yan. Kung kaya naman, yun din yung purpose nito. Ang importante dito, nandito pa rin yung tube, ayan, no? Dito papasok yung hangin. So kapag magme-maintenance kayo or magpapalit kayo ng air filter, isabay nyo na linisin to. Ayan, no? Linisin nyo na yan kasi pwede pa yung umikot-ikot sa loob at maging cause na pumasok pa sa throttle body natin. So dito sa part na to, malinis-linis naman na yung butas na to. Kaya naman ayun, make sure natin na okay pa rin naman yung throttle body. Tsaka kakalinis pa lang naman. Ayan, no? Pati yung mga drain guys, lilinisin nyo yan bago natin isalpak yung bagong air filter. So yan, nalinis natin loob ng airbox natin, tong cover, tsaka itong sa kabilang side, pati ito. So ito natatanggal naman to mga bossing. So pag-iwalay nyo lang, tapos make sure din na nalinis nyo rin yung loob. Ayan, tapos tuyuin nyo bago natin ilagay yung ating bagong air filter. So ito, trusted naman to si Works guys. Na-review ko na to last time at may oil content siya. So yan, meron din nito sa mga ibang unit, sa mga NMAX, PCX, ADB, lahat meron sila guys. So kumpleto. Medyo mas mura siya compared dun sa genuine. Tsaka ano, functionable pa rin naman siya guys. Na-filter ng maayos. So meron din siyang pang ano dito, pang sentro or para hindi magalaw yung ating air filter. Kasi yung iba wala. So nagtitwist, nagiging cause na tawag dito, nadi-disalign siya dito mga bossing. So yan, stock naman siya mga bossing. Ayan. So after mga 5K odo or mga ilang odo, check natin kung may napipilter to guys. So yun, okay na tayo dito. Sara lang natin siya. Ayan, malinis na rin. Pati mga drain tube, nilinis rin natin yan, itong dalawa. So para all goods tayo. So ayan, balik ko na lang yung tornilyo. Tapos okay goods na tayo dito sa airbox air filter natin. So sunod naman po natin yung CVT. Medyo ramdam ko kasi guys, medyo magalas na to. So yung huli nating linis dito is 5,500 kilometers odo. So ngayon 15K na. So ano na siya, lumagpas na siya sa pinaka ano natin na goal na 5K to 6K odo. So medyo napabayaan ng konti, pero konti pa lang naman. So halos 10K odo na mahigit yung natatakbo nitong CVT na hindi pa siya nalinis. So check natin kung all goods pa yung kondisyon, kung need linisan, i-regrease. Ayan, check natin yung kondisyon mga bossing. So ayan, na-open na natin yung CVT so far dito sa edge or dito sa surface. Ayan, marumi na rin, nangingitim na. Lalong lalo na dito guys, ayan, sa exhaust ang kapal. Ayan ang kapal. O, di ba? So sa click kasi wala siyang foam, no? So yung dumi papasok dito sa intake niya na hangin. Ayan, tapos ikot dito. Tapos dito yung labasan, kung makikita niyo ang kapal. Ang kapal, di ba? Pati dito ang kapal. Ayan ang kapal.
Tapos dito sa part na to, ayan, medyo makapal-kapal na rin. So open ko lang siya. Tapos ayun, pagpagan natin yung mga dumi. Tapos regress na rin. Kung nakikita nyo, may mga natagtag na dumi, no? Yung mga lumipad habang tinatanggal natin yung tornilyo. Tsaka yan, no? May dumikit. Check natin tong bell. Ayan, meron siya mga bossing, oh. Kapal na rin. So parang halos same nung unang linis natin. May mga ganito rin, naiipon. So ito yung nagkakos ng dragging or parang sliding kapag umarangkada tayo. Tapos babibrate yung motor kasi hindi kumakapit yung lining po natin. Check naman natin ito sa may pulley side. And so far, wala pa namang ukato as expected kasi matibay naman to eh. So unahin ko na tong may bola. Check natin kung gaano karaming dumi. May mga nahuhulog pa konti-konti eh. Ayun, ang kapal mga bossing. Ayan oh, ito yung resulta mga bossing. Ang kapal. Oh, di ba? Ang kapal ng dumi. Hindi yan dahil sa grasa kasi kung makikita nyo, nakakayod natin siya. Ayun yung resulta ng halos 10k odo. Hindi paglilinis ng CVT. Kapal niya mga bossing oh. Ayan, para magkaroon kayo ng idea kapal. So mas kakapal pa yan kung hindi nyo agapan mga bossing. So yan, lumilipad-lipad na lang yan sa loob. Nung 5k odo, unang linis, hindi ganyan yung nadatnan natin mga bossing. So habang pinapatagal nyo, ayan, kumakapal yung alikabok, mga dumi. Ayan, pati dito. Tapos umiikot-ikot lang yan. Tapos ito naman yung sa may bola mga bossing. Ayan. So inilagay natin dito, ayan, natanggal yung isang slider. Maluwag na rin. Ayan o, lumuluwag na rin. Maluwag na siya. So alugin lang natin. And may space siya, no, may awang. Hindi siya sobrang luwag, pero ayun, may awang na siya mga bossing. Tsaka maluwag na siya dito sa pinaka backplate natin. So yung bola naman natin, check natin kung may kanto. JBT to mga bossing, expect ko na matibay. Ayan, wala pa namang kanto, no. 13 grams to mga bossing, nilagay natin to last time para gumanda yung arangkada. Ayan, tas may mga likabok. So yan yung kailangan natin linisin, i-maintain dito sa CVT. Yang makapal na yan mga bossing. Tas ito naman, check natin. Unahin ko na yung belt, check natin kung gaano pa kaganda. So binaligtad ko lang, ayan kung makikita nyo, small cracks pa lang. May video tayo ng detailed about sa belt mga bossing, kung kailangan ng palitan, pero expect natin mga abot pa to ng 20 more or less. Kahit mga 19 or 18, yun, okay na palitan para di na tayo maabutan, masiraan. Pero yung ganitong cracks, malayo pa naman siya sa pagkaputol. Ayan, mga boss, matibay naman kasi itong belt natin. So for idea, 15k odo. Ayan, medyo all goods pa yung belt natin. Tapos dito naman, ayan, linisin lang natin itong lining natin mga bossing. Tapos regress sa loob. So ayan, kung gusto niyo ng detailed video, marami naman tayong video dyan mga bossing. So linisan lang natin to, kung makikita nyo, napakakapal na, di ba? Ang kapal na ng mga alikabok niyan. So yun, para ma-maintenance natin siya. So sa 15k odo, dapat nakatatlong linis na kayo kasi approximately 5 to 6k odo yung paglilinis natin ng CVT para hindi kayo maabot sa ganitong punto. Mga bossing, nalinis na po natin yung CVT natin. So yung ginawa nating method dito is yung CASA method or yung spray lang. Hindi tayo gumamit ng sabon at tubig para maiwasan yung pagkakaroon ng kalawang. So yan, meron tayo dito Kobe CVT cleaner, tsaka ito brakes and parts cleaner, all goods, napakabisa. Kung makikita nyo naman, tanggal na yung mga dumi mga bossing. Ayun o, pati dito tanggal na yung mga dumi. Tapos bumili tayo ng bagong slider piece. HIRC yung tatak, ito lang available, pero all goods naman to. Ayan, medyo maganda naman yung quality nito mga bossing. Ito kasi nalalaglag na oh. So yan yung senyales niya na palitin na yung slider piece pag nalalaglag na. So lagay ko lang to, pakita ko. So pag nalagay natin siya, ito bago pa, hindi siya agad matatanggal oh. Ayun oh, pinapersa ko siya. Tsaka ayan oh, kahit talugin nyo hindi malalaglag. So pag tinest naman natin, by the way, ito nalinis ko na rin yung pulley natin, yung bola. Yung bola all goods, wala pang kanto no. Lagay lang natin, check natin kung may alog. Ayan, baon natin. Ayan, napaka minimal, halos 2 mm or konting-konti lang, gabuhok lang halos yung alog niya, which is normal na yon.
Tapos dito sa bell, ayan, linis, wala pa namang kanto dito, all goods pa. Tapos dito, ayan, mabilis ang baklas lang yung ginawa ko mga bossing. Nilinis natin yung loob, yung as typical na ginagawa natin. Tapos niliha ko ng konti to. Konting-konti lang mga bossing para magkaroon ng grip. Kasi napipipi yung dumi dito, which is nagkakos na sliding tsaka dragging mga bossing. Konting-konti lang, wag nyong damihan yung liha, basta matanggal lang yung dumi, all goods na yan. So yan, bago natin siya kabit, gagrasahan natin siya. So meron tayo dito synthetic na grasa na galing sa Seaworks. Ayan, high temp grease para dumulas ulit yung mga components natin. So lalagyan natin siya mga bossing, konting-konti lang para hindi po kumalat sa CVT at mag-cause na kumain ng alikabok or sumipsip ng alikabok. Pag nasusobrahan kasi dito tapos sumikot na yung CVT, kakalat siya sa loob. So yun, regrease na lang tayo, tapos kabit na, all goods na tayo nun. Sa belt mga bossing, mabilis ang linis lang din. Ayan, hugas, tapos kahit brush sabon, okay na dito. So yun, buuin lang ulit natin para all goods na tayo sa CVT. Ayan, so far all goods na. Medyo nawala na yung kalaskas na naririnig natin nung una. So dahil medyo nalinis na, napagpag na yung mga dumi. Ayan, all goods na tayo dito sa CVT. Next bukas natin after 5 to 6 KO daw para all goods palagi yan. Doon na rin natin makikita kung may need tayong palitan, katulad na lang ng belt, yung mga springs, kung sobrang lambot na ba, whatsoever. So abangan nyo na lang yan. Okay na tayo sa CVT, change oil, gear oil na lang tayo. So yung process nito, alam nyo naman, kabisado nyo na to. So mabilisan lang. So ito ginagawa natin every 1,500 to 3,000. 3,000 na yung sagad. Tulad na lang nito, nasagad natin ng 3,000. Pero yun, mga 2,000 dapat change oil na rin kayo para laging smooth yung inyong mga engine. So sa gear oil, Shell tayo mga bossing, smooth na smooth yan. May mga review tayo ng mga ginagamit nating mga oil. So gagawa na lang din ako ng playlist para mapanood nyo. Tapos yung Shell Advance na to na AX7, na-review na natin, smooth naman siya. So ito yung gagamitin natin ngayon. So palit lang tayo ng gear oil tsaka engine oil natin. Ito saktong 800 ml na siya, so buhos na natin lahat. Yun, tapos next time na natin buksan yun dun sa may strainer side niya mga boss. Dito naman sa gear oil, saktong 120 ml yung lagay natin dito sa intake niya. Sakto lang tong nasa container natin. Make sure din na nakasara ng ilalim bago nyo isalin kasi baka matapon. Take note yung mahabang tornilyo, yun yung nasa drain tube. Etong medyo maikli, ito yung sa taas. So pagkatapos sinunod na natin tanggalin yung gulong para malinis yung drum brake or yung brake system sa likod kasi medyo maingay na to mga boss. So sa lining medyo makapal-kapal pa siya, no? Meron pa naman siya lining, hindi pa naman siya sobrang nipis. Palagay ko tatagal pa to ng ilang buwan. So linis lang to, syempre pati itong part na to, yan kung makikita nyo, napakarumi na. Also yung dito sa part na to, linisin na rin natin kung makikita nyo, kapal na rin. So yun, nalinis ko na yung ating mga drum brake system dito, yung brake shoe po natin. Nalinis na natin siya mga bossing, na-regress na rin natin. Ayan, nilagyan natin ng grasa, high temp para pang matagalan, pati itong sa loob ng gulong. Yan kasi yung kadalasang nagkakaroon ng dumi. Kanina maitim yan mga bossing, ngayon oh, puting-puti na, pati ito oh. Kanina yung itim yan, dami niyang alikabok. So 15K odo, kailangan talaga nalinisan nyo na yan kahit once. Mas okay nga 2 beses na dapat. Pero yun, once na natin nalinisan at marami tayong nakuha dumi. So yun, balik ko lang siya. So ito importante talagang na may maintenance to or nalilinisan. Lalo na kung maingay na siya kapag pumepreno na tayo. So kahit na na-adjust na natin, pero maingay pa rin siya kapag pumepreno. Kailangan na talaga natin linisan yung drum brake natin. So yun lang naman yung mga kailangan yung tandaan or i-maintenance, i-PMS pagdating ng 15,000 kilometers odo. So para magkaroon kayo ng idea, ito yung checklist na nagawa natin dito sa motor na to. At least man lang magawa nyo rin sa inyong mga motor pagpatak ng 15,000 kilometers para walang maging problema yung motor ninyo. Kumbaga ito yung pinaka-PMS ninyo. Sa air filter, mga at least 2 or 3 beses nyo na siyang nalinisan. Sa 15K odo, throttle body cleaning 1 beses. Fuel filter, spark plug 1 beses. Yung mga preno natin, harap likod, nalinis na natin yung mga yan or kung hindi man lang matcha kung pudpud na or kailangan ng palitan.
Change oil din mga bossing, wag natin kakalimutan yan. Every 1,500 to 2,000 kilometers. Kaya pa naman ng 3K pero yun, mga 2K sagad na natin yun. Tandaan nyo lang din yung PMS mga bossing, ginagawa yan para ma-prevent or maunahan yung masira yung mga parts. Kumbaga para hindi na kayo magkaroon ng abere sa kalsada at laging smooth palagi yung biyahe nyo kasi alam nyo na kondisyon yung bawat piyesang nalagay sa inyong mga motor. Po tayo sa 15K Odo PMS ng ating mga motor. Sana nagkaroon kayo ng idea. Huwag mo kalmutin yan, Cholo. Kinakalmot niya. So yun, sana nagkaroon kayo ng idea sa mga kailangan nyong i-PMS pagdating ng 15K Odo. Pwede nyong pa-DIY yan, pwede nyong pa-service. Pero yun lang po yung mga halos na kailangan nyong i-maintain, palitan sa inyong mga motor. So lang muna para sa video nito, abangan nyo yung 20,000 kilometers PMS nitong Honda Click version 3. So check po natin dyan, primarily yung belt, flash na tayo ng coolant, magneto, whatsoever. Abangan nyo na lang po. So nag-update naman po ako every time dito sa Honda Click na ito. At para masubaybayan nyo po yung ginagawa natin pag ma-maintain dito. So lang muna para sa video nito, the more click, the more you know, 15,000 kilometers Odo. PMS nitong Honda Click version 3 ng kapatid ko. So yun, pahinga na rin yung cut mechanic po natin. Bye bye.